Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 671 Pagpatay sa mga tier. Hindi na tama ang ekspresyon ng lalaking may yellow pupils. Bakas sa mga mata niya ang pagkaseryoso at takot. Bago nakatagpo si Ricardo, hindi niya akalain na ang isang mahina sa Golden Core realm ay maaaring magdulot ng ganoong pressure at banta sa isang nascent soul expert. Pakiramdam niya ay parang snowball na gumugulong ang mga atake ni Ricardo. Ang bawat welga ay mas mabangis at nakakatakot kaysa sa nauna. Nasugatan na siya ng ika-6 na welga. Ngunit ang batang ito, tulad ng isang hindi masisira na ipis, kahit na siya ay tila malubhang nasugatan sa bawat oras, siya ay nagpapanatili ng isang nakakatakot na lakas sa pakikipaglaban. Natatakot. Tinitigan ni Ricardo ang lalaking may dilaw na mga balintataw, ang kanyang mabituing mga mata ay puno ng malakas na hangarin sa labanan, at nagtanong na may kasamang ngiti. Natatakot ako sa nanay mo. Anak, tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatagal. Galit na sigaw ng lalaking may dilaw na mga balintataw at pagkatapos ay mabangis na inatake si Ricardo na may mabangis na ekspresyon. Bago ka mamatay, kakapit talaga ako. Kinagat ni Ricardo ang kanyang mga ngipin at sinalubong ang pag-atake. Ang ika-8 anyo ni Sky Cleaving Startled Swan ay sumikat sa walang kapantay na momentum. Sa pagkakataong ito, nag-crack ang lalaking may dilaw na mga pupil, at halos mad-ulash sa pagkakahawak ang kanyang mga tauhan. Para naman kay Ricardo, bumulwak siya ng isang subo ng dugo at nakaramdam ng pag-aapoy sa kanyang dibdib na tila nasusunog ng nagngangalit na apoy. Salamat sa restorative effect ng Dragon's Energy Primordial Technique, kung hindi ay matagal nang nabawasan ang Ricardo sa isang tumpok ng mga durog na padaks. Ang ika-9 na welga. Sa welga na ito, ganap na nagbago ang ekspresyon ng lalaking may dilaw na pupil. Ang kanyang sandata, ang staff sa kanyang kamay, sa wakas ay hindi nakayanin ang patuloy na pagbangga sa Glacial River Dragon Sparrow Blade. Klang! Sinabayan ng isang nakakatusok na tunog, nabasag ang sandata ng lalaki sa ilalim ng walang tigil na puwersa ng Glacial River Dragon Sparrow Blade. At pagkatapos, sumunod na sandali, isang tunog ng isang talam na tumutusok sa laman. Ang Glacial River Dragon Sparrow Blade ay mabangis na hinampas ang lalaki gamit ang kanang balikat ng mga dilaw na estudyante, na nag-iwan ng nakakakilabot na sugat sa kanyang kanang dibdib. Ang lalaking may dilaw na mga estudyante ay sumigaw ng gulat, galit, at kilabot. Ang kanyang puso ay napuno ng hindi paniniwala. Sa pagkakataong ito, naamoy pa niya ang amoy ng kamatayan. Ang isang nascent soul expert na tulad niya ay talagang nakaramdam ng banta ng kamatayan sa ilalim ng pag-atake ng isang Golden Core expert. Hindi tulad ng mga naunang pinsala, ang welga na ito ay nagdulot ng paghiwa-hiwalay ng kanyang balat, na nagdulot ng malubhang sugat. Ang natitirang puwersa ng pag-atake ay tumagos sa kanyang dibdib sa pamamagitan ng sugat. Ang mas nakakatakot ay sa loob ng pag-atake ni Ricardo, ang kapangyarihan ng Rich Soil at Thunder ay sumalakay sa kanyang katawan. Dahil sa pagsugpo sa mga katangian, biglang naramdaman ng lalaking may dilaw na mga mag-aaral na parabang ang kapangyarihan ng katangian ng lupa sa loob niya ay lumubog sa ilalim ng dagat, na pinigilan ng sumasalakay na kapangyarihan ng Rich Soil. Bukod dito, ang elementong kulog na nakapaloob sa pag-atake ni Ricardo ay naging dahilan ng pagkamanhid ng kanyang buong katawan. Hindi. Paano nangyari ito? Sa sandaling ito, ang Sky Cleaving na nagulat na Swan 9th form ni Ricardo ay tumama muli ng walang agwat. Sa welga na ito, isang itim na bitek ang palm unit sa espasyo. Malubhang nasugatan at paralisado, ang lalaking may dilaw na mga pupil ay nanginginig sa buong katawan. Sa isang sandali, hindi niya nagawang ayusin ang isang epektibong tugon. Squelch! Sinabayan ng isang tunog ng anit, ang Glacial River Dragon Sparrow Blade ay walang awa na hiniwa sa leeg ng lalaki. Tumalsik ang dugo sa isang iglap. Ang kalahati ng talim ng Glacial River Dragon Sparrow Blade ay malalim na naputol sa leeg ng lalaki. Ang lalaking may dilaw na mga pupil ay nanlaki ang kanyang mga mata, na puno ng gulat, ayaw, matinding sama ng loob, at kabaliwan.
Sa sandaling iyon, tiyak na pinakawalan ni Ricardo ang kanyang pagkakahawak sa Glacial River Dragon Sparrow Blade. Ang banal na sandata ay nakabaon na ngayon sa leeg ng lalaki, hindi na mabunot. Kitang-kita ang ganap na lakas ng isang nascent soul expert. Kahit na ang sky-cleaving startled swan-9 form ni Ricardo ay bumagsak sa depensa ng lalaking may dilaw na mga mag-aaral, hindi nito nagawang pugutan siya ng isang strike. Boom! Sa pag-iwas ni Ricardo, isang hindi kapani-paniwalang nakadikit na marka ng palad ang natama ng lalaking may dilaw na mga pupil. Ang palad na ito ay pinalapot ang lahat ng kanyang panghabambuhay na kapangyarihan at ang kanyang huling ganting atake bago mamatay. Salamat sa mabilis na pag-iwas ni Ricardo, kung siya ay natama ng husto, hindi magiging imposible na agad siyang mapatay ng welga na iyon. Matapos mag-flash out at magpakatatag si Ricardo, itinuon niya ang kanyang tingin sa lalaking may dilaw na pupil. Sa sandaling ito, nakabuka ang bibig ng lalaki, may dugong bumubulusok. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang leeg, at ang kanyang buong katawan ay marahas na nanginginig. Ako ay, isang nascent soul, dalubhasa. Sa tunog na may halong mga bula ng dugo, hindi sinasadyang binigkas ng lalaki ang kanyang huling mga salita bago bumagsak ang kanyang katawan. Bagamat ang hampas na ito ay hindi direktang humiwalay sa kanyang ulo sa kanyang katawan, walang alinlangan na ito ay isang nakamamatay na suntok. Ang lalaking may dilaw na mga mag-aaral ay nawala ang kalahati ng kanyang leeg, na walang posibilidad na mabuhay. Ang orihinal na napakalakas na sigla ay mabilis na naubos sa kanyang katawan. Pa! Sa sandaling ito, pakiramdam ni Ricardo ay parang naubos ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Dumura siya ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa, humihina ang kanyang hininga. Bagamat matagumpay niyang napatay ang lalaking may dilaw na mga mag-aaral, si Ricardo ay nagtamo rin ng matinding pinsala. Kahit na hindi siya direktang tinatamaan ng mga atake ng kalaban, lahat sila ay naharang. Ngunit ang mga natitirang shockwaves ng mga welga ay nagdala kay Ricardo sa bingit ng kamatayan ng ilang beses. Dahil lang sa restorative power ng Dragon's Energy Primordial Technique na hindi siya nawalan ng kakayahan sa pakikipaglaban. Sa sandaling ito, tiningnan ni Ricardo ang bangkay ng lalaking may dilaw na mga balintataw sa lupa. Ang mabituhan niyang mga mata ay puno ng matinding pananabik at pananabik, na may halong bakas ng nagtatagal na takot. Napatay ang isang nascent soul na eksperto sa paunang yugto na may lamang golden core na unang yugto ng paglilinang, nakaramdam siya ng labis na pagmamalaki. Gayunpaman, sa parehong oras, muli niyang naramdaman ang agwat sa pagitan niya at ng kalaban. Kung hindi dahil sa kakayahan sa pagsugpo ng katangian ng kanyang katawan, hinding-hindi niya magagawang manalo sa labanang ito. Maya-maya, biglang tumunog si Ricardo ng ham. At ang kanyang mga tainga ay hindi sinasadya. Whoosh! Kasabay ng tunog ng mga yabag, sa lalong madaling panahon, isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa napakalaking hukay ng minahan na ito. Nang makita ang kasuotan ng mga taong ito, sumilay ang lamig sa mga mabituing mata ni Ricardo. Mga taong skiola. Malamig na ungol ni Ricardo. Ang mga dumating ay si Kuroki at ang grupo niya, kasama si Shita. Hahaha, tapos na ba? Sayang, walang silbi ang pagpasok ni Master Kuroki para tapusin ang laban na ito. Mukhang ang batang iyon ang nanalo sa labanang ito. Sayang, lumalaban hanggang kamatayan, ngunit sa huli, hindi makakatakas sa kamatayan. Ang isang grupo ng mga eksperto sa skiola ay tumingin ng mapanukso kay na nakaupo sa lupa sa isang kakilakilabot na estado, na nagpapakita ng isang malupit na ngiti. Kabanata 672 ang natalo na sitwasyon. Tiningnan ni Kuroki at ng grupo ng mga eksperto sa skiola ang magulong eksena sa labanan sa hukay ng minahan, puno ng panunuya ang kanilang mga mukha. Lalo na nang tumingin sila kay Ricardo, ang kanilang mga mata ay tila nakatutok sa isang tupang naghihintay na kakatayin. So ikaw pala. Matapos makilala ni Shita si Ricardo, bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Kaagad, nauwi ito sa puot at isang dampi ng kabaliwan. Mr. Shita, kilala mo ba siya? Tanong ni Kuroki na may pagtataka.
Tumango si Shita, Ricardo ang pangalan niya. Pinatay niya ang ilang eksperto mula sa aming Shadow Blade sect at siya ang numero 1 target sa aming listahan ng pagpatay. Hindi harap ko siya dito. Nagnganga ang ngipin niya. Bagamat si Shita ay strategist ni Kuroki, isa rin siyang dalubhasang eksperto mula sa Shadow Blade sect. Ang Shadow Blade sect at ang Thousand Birds Gate ay nasa ilalim ng isa't isa, tulad ng nakatagong pamilyang Willis at ng sinaunang pamilyang Willis. Oh, mas maganda pa yun. Ngayon ang araw para ipaghiganti ang mga kapwa nating disipulo mula sa Shadow Blade sect. Nakataas ang isang kilay ni Kuroki, puno ng kalupitan ang kanyang mukha. Pagkasabi nito, hinubad niya ang kanyang East Sun Sword at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa Ricardo. Hey, kayong mga asong skiola, gusto niyo ba talaga akong patayin? Si Ricardo, nakaupo sa lupa, ay nagluwa ng isang subo ng dugo at nagtanong na may malamig na ngiti. Nang una niyang marinig ang mga yabag, sumikip ang kanyang puso. Nagtamo na siya ng malubhang pinsala matapos patayin ang lalaking may dilaw na mga pupil at nasa delikadong kalagayan. Kung isa itong nascent soul expert mula sa nakatagong pamilyang Willis o kahit isang Golden Core expert, baka nasa panganib siya. Gayunpaman, nang makita niya si Kuroki at ang kanyang grupo, tumira ang kanyang puso. Sa pangkat na ito, ang pinakamataas na paglilinang ay nasa huling yugto ng core formation. Kahit na pansamantalang nawala si Ricardo sa kanyang mobility, hanggat na-activate niya ang kanyang Rich Soil Unyielding Form technique, hindi sigurado kung ang mga taong ito ay makakalusot sa kanyang depensa. Ang tanga at nakakaawa na taong Prayosha, parang maswerteng napatay mo ang iyong kalaban sa labanang iyon ngayon lang, mayabang na sabi ni Kuroki, na nakatingin kay Ricardo. Ngunit ito ay walang kahulugan. Dahil malapit ka nang bumaba sa impyerno, hahaha. Matagumpay at nanunuya na sabi ni Kuroki. Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Ricardo. Ang kanyang mabituing mga mata ay puno ng paghamak at kawalan ng pagsasalita. Ikaw walang kwentang grupo. Alam mo ba na kahit na may natitira pa akong huling hininga, kaya pa rin kitang durugan hanggang mamatay. Dare to be so arrogant. Hindi mo talaga maintindihan ang uri ng pag-iral na kinakaharap mo ngayon. Taong Prayosha, puputulan ko ang iyong dila, puputulan ang iyong mga paa, at papatayin kita sa sakit at pagsisisi. Si Kuroki ay malinaw na pinukaw ni Ricardo at nagsalita ng may masamang hangarin, na nagmumula sa isang nakakatakot na layunin ng pagpatay. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, si Ricardo, na nakaupo lang sa lupa, ay biglang sumuntok kay Kuroki mula sa malayo. Isang solidong imprint ng kamao, dala ang mabigat at marahas na kapangyarihan ng Rich Soil at kulog, ang tumama sa dibdib ni Kuroki sa isang kisap mata. Pa! Isang kakaibang tunog ang umalangaw-ngaw nang lumitaw ang isang kakilakilabot na butas sa dibdib ni Kuroki. Ang kanyang puso ay tuluyang nadurog sa guhit ng kamao ni Ricardo. Ikaw. Ang taong ito, na dati ay may hindi magagapi na presensya sa labas ng mundo bilang isang eksperto sa skiola, ay ibinaba ang kanyang ulo at nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Agad na kumalat ang lamig sa buong katawan niya, at ang lahat ng lakas niya ay tila mabilis na naubos. Boom! Sa sumunod na segundo, ang kanyang katawan ay bumagsak na parang bumabagsak na bundok, bumagsak sa lupa sa isang malakas na kalabog, ganap na walang buhay. Si Ricardo, sa isang suntok, pinatay siya sa isang iglap. Hindi mo nauunawaan ang uri ng pag-iral na kinakaharap mo, sabi ni Ricardo, na nakatayo at nanunuya. Hayes! Sa sandaling ito, isang koro ng mga hingal ang napuno ng hangin, sunod-sunod. Nakatayo doon si Shita at isang grupo ng mga bihasang practitioner ng skiola, na nakatingin sa walang buhay na katawan ni Kuroki na may takot at takot sa kanilang mga mukha. Sa kanilang isipan, ang maladyos na si Master Kuroki ay talagang namatay ng ganito. Napatay sa isang suntok ng isang taong Prayosha na tila lubhang nasaktan. Paano, posible ba iyon? Gaano man ito kapanipaniwala sa kanila, ang katotohanan ay nasa harap mismo ng kanilang mga mata. Tumakbo. May sumigaw, at ang mga skiola practitioner ay nagkalat na parang mga aso na tumatakas mula sa isang sakuna,
tumatakbo patungo sa labasan ng minahan. Tumatakbo. Ngumisi si Ricardo, binunot ang Glacial River Dragon Sparrow Blade mula sa katawan ng lalaking dilaw ang mata. Sa matinding hangarin ng pagpatay, sumugod siya sa tumatakas na grupo na parang tigre sa gitna ng mga tupa. Makalipas ang 5 minuto, pinunasan ni Ricardo ang dugo sa kanyang talam sa isang piraso ng damit mula sa isang naputol na bangkay. Sa ngayon, ang grupo ng mga mandirigma ng Skiola ay naging mga piraso ng mga paa at pinutol na mga armas. Ang mga taong ito ay walang iba kundi ang Apishi Realm, lubos na marupok sa harap ng Ricardo. Gaya nga ng sinabi mismo ni Ricardo, kahit isang hininga na lang ang natitira sa kanya, madali niyang madurog itong mga basurang Skiola. Ito ay katawa-tawa. Sunod-sunod na naramdaman ni Ricardo ang kaguluhan sa labas. Patuloy pa rin ang matinding labanan sa pagitan ng Sun Moon Sect at ng nakatagong pamilyang Willis. Walang pagkaantala, naglabas si Ricardo ng ilang array setting props mula sa kanyang storage bag. Sa mahusay na kasanayan, naglagay siya ng isang hanay sa ilalim ng minahan na maaaring magtipo ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ito ay walang iba kundi ang Myriad Transformation Energy Array. Ang pagsasamantala sa kaguluhan upang mahanap ang spiritual vein ang kanyang layunin, upang makinabang hanggat maaari. Gayunpaman, hindi niya maalis ang buong spiritual vein sa kasalukuyang sitwasyon. Sa makatuwid, ang agarang gawain ay iset up ang array na ito na maaaring mabilis na makakalap ng espiritual na enerhiya at linangin sa lugar. Inaasahan niya na sa siksik na espiritual na kapaligiran, mabilis niyang mapapabuti ang kanyang lakas. Pagkatapos ay umupo si Ricardo sa gitna ng Myriad Transformation Energy Array at inactivate ang Dragon Soul Immortal Technique. Ang condensed spiritual energy ng langit at lupa, sa ilalim ng epekto ng Myriad Transformation Energy Array, ay halos naging ambon at binalot si Ricardo. Mabilis niyang naabsorb ang dalisay at masaganang espiritual na enerhiya, ginamit ito upang pagalingin ang kanyang mga sugat sa tulong ng dragon energy sa loob ng kanyang katawan, at para mapahusay ang kanyang lakas. Paliitin ang elixir field, palawakin ang mga meridian. Matapos maabot ang Golden Core Realm, maliban kung nakahanap siya ng isang pinagpalang lupain, kahit na may mga mapagkukunan tulad ng pagsipsip ng Spirit Jade para sa paglilinang, ang pag-unlad ay magiging napakabagal. Iyon ang dahilan kung bakit nanatili ang lakas ni Ricardo sa maagang yugto pagkatapos masira ang Golden Core Realm. Gayunpaman, ngayon, ang pagiging nasa presensya ng spiritual vein na ito ay parang nasa isang napakahusay na pinagpalang lupain. Sa isang sandali, naramdaman ni Ricardo ang kanyang lakas at kaharian na mabilis na umaasenso sa nakikitang bilis. At saka, parang slideshow ang mga eksena ng dati niyang pakikipaglaban sa lalaking dilaw ang mata. Walang kamalay-malay, naramdaman ni Ricardo na parang nalulubog pa rin siya sa mga nakaraang matinding away at laban, na para bang pumasok siya sa isang malalim na estado. Walang alinlangan, ang karanasan ng pakikipaglaban sa mga eksperto sa Nascent Soul ay parang isang catalysta, na nagtutulak sa lakas ni Ricardo upang mabilis na umunlad. Sa labas, sa isla. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang mga tunog ng away, hiyawan, sumpa, at dagandong. Ang nakatagong pamilya Willis ay nagtalaga ng malaking bilang ng mga eksperto sa isla upang sakupin at paunlarin ito. Ngunit hindi nila inaasahan ang gayong nakakatakot na puwersa na sumalakay. Ang 5 Nascent Soul expert na pinamumunuan ni Fiery Dragon, kasama ang kabuoang 18 Golden Core Practitioner, ay bumuo ng isang ganap na mapangwasak na lineup. Kahit na ang nakatagong pamilyang Willis ay may mga dalubhasang eksperto tulad ni Silas sa kanilang panig, ang sitwasyon ay unti-unting nagiging hindi favorable. Ang isla ay nagkalat na ngayon ng mga bangkay. Maging ang mga dalubhasa sa core formation at opisya ng nakatagong pamilyang Willis sa isla ay hindi may iwasang madala sa rurok na labanang ito. Gayunpaman, ang mga ekspertong ito ay maaari lamang ituring na cannon fodder, mabilis na namamatay at tiyak. Maging ang mga eksperto sa Golden Core ay dumanas ng mabibigat na casualty. Sa puntong ito, 5 na lang ang mga eksperto sa Golden Core mula sa nakatagong pamilyang Willis, lahat sila ay nasugatan.
Ang Sun Moon Sect ay bahagyang mas mahusay, na may 10 Golden Core powerhouse na kumukubkob sa kalaban. Para sa mga eksperto sa Nascent Soul, ang nakatagong pamilyang Willis ay dumanas ng matinding pagkalugi. Bukod sa Fiery Dragon, ang natitirang 4 na Nascent Soul na powerhouse ng Sun Moon Sect ay nagpares at nagsanib puwersa upang harapin ang isang kalaban. Sa sandaling ito, ibinaban na nila ang isa. Maliwanag, naging 4 versus. Isa na sitwasyon ito. Ang Nascent Soul Early Stage Expert, sa puntong ito, ay nagpupumiglas tulad ng isang nakulong na hayop, desperadong kumapit. Anumang sandali, maaari silang mahulog. Kabanata 673 Kapangyarihan ng Kamatayan. Sa nakatagong mundo, bukod kay Silas, ang pamilya Willis ay mayroon lamang isang Nascent Soul Expert na natitira, na nasugatan ng husto. Siya ay isang kaaya-aya at kaakit-akit na kagandahan, ngunit ang kanyang tunay na edad ay matagal nang lumampas sa 60. Siyempre, ang 60 taong gulang ay itinuturing na medyo bata pa para sa mga magsasaka. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang buhok ng magandang babae ay magulo, natatakpan ng mga mantsa ng dugo ang kanyang katawan, at ang dugo ay patuloy na umaapaw mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Ito ay maliwanag na siya ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa kabilang banda, kahit na ang Nascent Soul powerhouses mula sa Sun Moon Sect ay mayroon ding mga pinsala, dahil sila ay patuloy na nahihigitan sa kanilang mga kalaban, ang kanilang mga pinsala ay medyo maliit. Sa sandaling ito, napuno ng galit at kalupitan ang mukha nilang 4 habang naghahanda silang magsanib puwersa at gumamit ng isang nakamamatay na galaw. Ang mga tao mula sa Sun Moon Sect ay nagtataglay ng malalim na sama ng loob laban sa hamon ng nakatagong mundo. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mukha ng magandang babae ay biglang naging kasing pula ng nasusunog na uling, at isang nakakatakot na enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan, dahilan upang siya ay lumaki. Ahahaha, sabay tayong mamatay. Matapos magtiis ng isa pang mabigat na suntok sa kanyang likod, ang magandang babae ay tumawa ng hysterical, na nagpapakita ng isang baliw na kilos. Hindi maganda, masisira niya ang sarili niya. Umalis. Ang 4 na Nascent Soul Expert mula sa Sun Moon Sect ay agad na nagbago ng kanilang mga ekspresyon at mabilis na naghiwa-hiwalay sa iba't ibang direksyon. Ang tagumpay ay abot kamay, at walang gustong ipagpalit ang kanilang buhay para dito. Hahaha, mga tanga. Ilang beses na natawa ang magandang babae nang makita ito, sinamantala ang pagkakataong makawala sa kanilang pagkakakulong. At ang direksyon na sinugod niya ay walang iba kundi ang lokasyon kung saan nakipag-away sina Fiery Dragon at Silas sa isang matinding labanan. Sa oras na ito, ang dalawang pinakamataas na eksperto sa Nascent Soul ay matagal nang nag-aaway. Kung ito man ay dahil sa matinding pagkalugi na dinanas ng mga eksperto ng pamilya Willis mula sa nakatagong mundo, na nakaapekto sa kanilang mental state at fighting spirit, o dahil ang Fiery Dragon ay may bahagyang bentahe sa lakas, si Silas ay nagkaroon ng ilang mga pinsala sa kanyang katawan. Bumagsak pa ang kanyang kaliwang balikat, at ang kanyang kaliwang braso ay nakasabit sa kanyang tagiliran. Malinaw na tinamaan siya ng suntok ni Fiery Dragon. Sa sandaling iyon, na sinamahan ng isang marahas at hindi matatag na pagbabago-bago ng enerhiya, ang magandang babae ay baliw na sumugod. Tumingin siya kay Silas, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at isang pahiwatig ng pagmamahal. Silas, hindi na maliligtas ang islang ito. Aalisin ko siya, umalis ka na. Paos na sigaw ng magandang babae, walang pag-aalinlangan na sumugod patungo sa Fiery Dragon. Ang kanyang katawan ay lumundag sa masiglang enerhiya, na parabang ang kanyang buhay ay nag-aalab upang palakasin ang kanyang lakas. Si Silas, na napansin ang sitwasyon, ay mariing pinaikit ang kanyang mga mata. Pinagmasdan niya ang kanyang paligid at nakita niya ang mga katawan ng mga eksperto ng pamilya Willis mula sa nakatagong mundo na nagkalat, isang dampi ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mukha. Sa sumunod na sandali, matapos matingnan ng malalim ang magandang babae, tumalikod siya at tumakbo patungo sa hilagang bahagi ng isla. Mayroong ilang mga speedboat doon, na inihanda para sa mga emerhensya. Sa wakas, sila ay ginamit. Ipaglalaban kita.
Sa sandaling ito, ang magandang babae ay sumugod patungo sa Fiery Dragon, ang kanyang mukha ay puno ng kabaliwan at bangis. Loko kang babae, magwala ka. Naramdaman ni Fiery Dragon ang desperadong layunin ng magandang babae at hindi niya ito binigyan ng pagkakataong lapitan siya. Kahit na siya ay nasa maagang yugto pa lamang ng nascent soul, ang kanyang desperadong pagsisikap ay nagdulot ng banta sa kanya. Whoosh! Ang dalawang malalaking martilyo sa mga kamay ni Fiery Dragon ay natapon, diretsyong bumaril patungo sa medyo may edad na magandang babae. Ang medyo may edad na magandang babae ay pinilipot ang kanyang katawan at iniwasan ang isa sa mga martilyo, ngunit ang isa ay bumagsak sa kanyang katawan ng malakas na putok. Dala-dala ang galit ng isang napakalaking strike ng nascent soul expert, ang martilyo ay sumabog ng tamaan ang katawan ng babae, na naging isang gulo ng laman at dugo. Gayunpaman, alam ng Fiery Dragon na ito ay hindi lamang dahil sa nakakatakot na kapangyarihan ng kanyang suntok. Sa halip, ang babae ay naghahanda sa pagsira sa sarili. Ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay kumalat sa lahat ng direksyon, na pinipilit ang Fiery Dragon na umiwas sa kanilang gilid. Matapos hamupo ang pagbabago-bago ng enerhiya, iniwagayway ni Fiery Dragon ang alikabok sa harap ng kanyang mga mata at tumingin sa direksyon na tinakasan ni Silas, bakas sa kanyang mukha ang hindi pagpayag. Hindi masama, nagawa mong tumakbo ng mabilis. Malamig na bumantong hininga ang Fiery Dragon, nag-alinlangan sandali, at sumuko sa pagtugis. Kung ganoon na lang ang pagkaantala ng magandang babae, tiyak na tumakas na si Silas. Bukod dito, magiging mahirap para sa kanya na patayin si Silas sa parehong antas ng paglilinang. Kung todo out ang kalaban, malamang wala siyang mapapala rito. Samantala, sa kabilang panig, ang natitirang 8 eksperto sa Golden Core mula sa pamilya Willis ng nakatagong mundo ay nasawi lahat matapos isakripisyo ang 3 eksperto sa Sun Moon Sect. Sa puntong ito, unti-unting natapos ang matinding labanan sa pagitan ng Golden Core at maging ng nascent soul powerhouses. Ang labanang ito ay walang alinlangan na lubhang brutal. Ang mga tao mula sa pamilyang Willis ng nakatagong mundo sa isla ay dumanas ng matinding casualty. Sa panig ng Sun Moon Sect, mula sa orihinal na 18 eksperto sa Golden Core, 7 na lang ang natitira. Ang mga ekspertong ito ng ganoong kalibre ay maaaring ituring na nangingibabaw na puwersa sa labas ng mundo. Gayunpaman, sa matinding labanang ito, ang kanilang buhay ay tila hindi gaanong mahalaga tulad ng damo at mga damo. Ang buong isla ay tila napuno ng matinding amoy ng dugo. Ang kapaligiran ay napuno ng kamatayan, sama ng loob, baho ng mga bangkay, at aura ng pagpatay, nagtatagal ng hindi nagkakalat. Nakatayo doon ang nagniningas na dragon, tinitingnan ang hindi mabilang na mga bangkay sa lupa, na may madilim at hindi kasiya siyang ekspresyon. Ang 7 eksperto sa Golden Core sa tabi niya at ang 4 na nascent soul powerhouses ay nagsuot din ng mga ekspresyon ng kalungkutan at galit. Nanalo sila, ngunit ito ay isang Pyrrhic na tagumpay. Sige, magsama-sama kayo. Ano man ang mangyari, ang mga asong iyon mula sa pamilyang Willis ng nakatagong mundo ay ganap na nalipol. Ang islang ito sa huli ay kabilang sa ating Sun Moon Sect. Mga kapwa miyembro ng sekta, ang kanilang pagkamatay ay hindi walang kabuluhan. Hanggat okupado natin ang spiritual vein na ito, siguradong babangon muli ang ating Sun Moon Sect. Baka bumalik pa tayo sa dating level. Scott, kumuha ka ng 6 na tao para harapin ang mga katawan at ang eksena. Ang iba pa sa atin ay hahanapin ang spiritual vein na iyon. Hinikayat ni Fiery Dragon ang kanyang kapwa miyembro ng sekta at pagkatapos ay inutusan ang isa sa mga nascent soul powerhouses. Sa sandaling ito, tumango si Scott at pinagmasdan ang mga taong naroroon, pagkatapos ay bigla siyang napabulalas, Tama, nasaan si Ricardo? Habang binanggit niya ito, nag-react agad ang lahat. Oo, saan nagpunta ang batang iyon? Hindi siya kabilang sa mga bangkay ng mga namatay sa labanan. Tumakas ba siya? Dati, ang lahat ay masyadong abala sa matinding labanan upang mapansin ang kinaroroonan ni Ricardo, ngunit ngayon napagtanto nila na hindi nila nakita ang bata. Bilis, sundan mo ako para mahanap ang spiritual vein.
Kung tumakas ang batang iyon, ayos lang, ngunit kung maglakas loob siyang guluhin ang spiritual vein, wawarayin ko siya. Ang mga mata ni Fiery Dragon ay kumislap na may malamig na liwanag, na nagmumula sa isang nagyayelong aura. Sa kabilang side, sa underground mine kung saan matatagpuan ang spiritual vein, unti-unting tumataas ang aura ni Ricardo. Sa sandaling ito, talagang nakalusot na siya sa mid-golden core stage at mukhang malayo pa. Ang espiritual na enerhiya na pinalapot ng Myriad Transformation Energy Array ay patuloy na bumubuhos sa katawan ni Ricardo. Para siyang isang unfilled bottomless pit. Kasabay nito, hindi lamang ang kapangyarihan ni Ricardo ang sumasailalim sa mga pagbabago, ngunit ang Myriad Transformation Energy Array ay sumasailalim din sa pagbabago. Sa islang ito, ang lupa ay puno ng mga bangkay, at ang hangin ay puno ng mabibigat at kakaibang lakas ng kamatayan, pagpatay, at iba pa. Sa ilang mga punto, ang mga enerhiya na ito ay nakondense din ng Myriad Transformation Energy Array at nabago sa isang tiyak na uri ng espesyal na enerhiya na bumubuhos sa katawan ni Ricardo. Ang enerhiya na ito ay waring puno ng pagpatay, pagkawasak, at kamatayan. Si Ricardo ay orihinal na nasa isang misteryosong estado. Sa kanyang isip, ang pakikipaglaban sa lalaking may dilaw na mata ay patuloy na nagbabago, at isang malakas na espiritu ng pakikipaglaban ang sumisikat mula sa kanyang loob. Unti-unti, ang fighting spirit na ito ay sumasanib sa espesyal na enerhiya na binago ng Myriad Transformation Energy Array. Sa huli, sumasabay pa ito sa momentum na dating naintindihan ni Ricardo. Naka-cross-legged sa lupa, tila nahawakan ni Ricardo ang isang uri ng malalim na kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay tila isang panuntunan na kumikilos sa mundo, at malabo niyang naiintindihan at naiintindihan ito. Ang panuntunang ito ay tila naglalaman ng pagkawasak at kamatayan. Boss! Sa isang iglap, parang may biglang bumukas sa isip ni Ricardo. Ang momentum na orihinal niyang naintindihan ay nawala sa kanyang isipan, napalitan ng isa pang mas malakas at nangingibabaw na enerhiya. Kasabay nito, ang true energy at elixir field sa loob ng katawan ni Ricardo ay tila nagtataglay din ng kanilang sariling espiritualidad, na nagpapahintulot sa enerhiya na ito na sumanib sa kanila. Ito ay, sa ngayon, tawagin natin itong kapangyarihan ng kamatayan. Kabanata 674 na Nascent Soul Embryo. Sa kaibuturan ng kanyang kamalayan, naramdaman ni Ricardo na ang bagong naiintindihan na kapangyarihan ng kamatayan ay tiyak na mas malakas at mas nangingibabaw kaysa sa momentum na dati niyang naunawaan. Ang lawak kung saan maaari nitong mapahusay ang kanyang lakas ay malalaman lamang sa pamamagitan ng mga praktikal na pagtatangka. Ngunit ang pinakamahalaga, at ang pinakanatuwa sa kanya, ay nangangahulugan ito na mayroon na siyang mga kondisyon para makapasok sa Nascent Soul Realm. Sa kanyang paggalugad ng mga sinaunang teksto sa loob ng scripture repository ng Broken Paul Sect, pati na rin ang kanyang mga talakayan kay Sullivan at Kyrie, si Ricardo ay nakakuha ng higit na kaalaman tungkol sa paglilinang. Upang makapasok mula sa yugto ng Golden Core hanggang sa Nascent Soul Realm, isang kinakailangan ay upang maunawaan ang embryonic na anyo ng isang partikular na batas na gumagana sa mundo. Sa pamamagitan lamang ng embryonic na anyo ng batas na ito ang elixir field ng isang tao ay maaaring magkaroon ng bakas ng espiritualidad at mag-evolve sa nascent soul embryo. Noon lamang maaaring tumawid ang isang tao sa threshold patungo sa nascent soul realm. Sa sandaling ito, alam ni Ricardo na pinalitan niya ang momentum ng nabuong power of death na kumakatawan sa embryonic form ng isang tiyak na batas sa mundo. At naramdaman niya na ang kanyang elixir field ay nakabuo na ng bakas ng espiritualidad. Sa madaling salita, hanggat masigasig na nilinang ni Ricardo ang kanyang lakas hanggang sa rurok ng huling yugto ng Golden Core, natural at maayos nitong pahihintulutan ang kanyang Golden Core na mag-transform sa isang nascent soul embryo sa loob ng elixir field, at sa gayon ay makapasok sa nascent soul. Sa ganitong paraan, nanag ang pananabik sa puso ni Ricardo, at mabilis niyang sinamantala ang oras upang patuloy na pahusayin ang kanyang lakas. Hindi niya kayang palampasin ang espiritual na enerhiya sa spiritual vein,
na sinamahan ng enerhiya na patuloy na binago ng Myriad Transformation Energy Array. Ito ay isang pambihirang pagkakataon, naisip ni Ricardo, at kailangan niyang samantalahin ito upang makapasok sa huling yugto ng Golden Core. Ang mga makapangyarihang individual mula sa Sun Moon Sect ay maaaring lumitaw anumang oras, at kailangan niyang sulitin ang bawat minuto at segundo. Isinasantabi ang lahat ng abala, muling isinubsob ni Ricardo ang kanyang sarili sa paglilinang. Mabilis na umikot ang Dragon Ancestor Soul Technique, sumisipsip ng espiritual na enerhiya na parang black hole at isinasama ito sa Elixir Field. Sa hindi inaasahan, ang Elixir Field, na mayroon ng espiritualidad, ay tumutulong sa kanya sa pagpaparami ng espiritual na enerhiya sa 10 beses na bilis, na ginagawang kanyang cultivation. Sa loob lamang ng 10 minuto, ang bilis ng kanyang paglilinang ay lumampas sa kabuuan ng kanyang mga nakaraang pagsisikap. Ang biglaang tulong ay nagpalakas ng kanyang kumpiyansa, at matapang siyang nakapasok sa huling yugto ng Golden Core. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na pagbubuhos ng espiritual na enerhiya, may mga kapansin-pansing pagbabago sa Golden Core ng Ricardo. Ang orihinal na liwanag na dilaw na kulay nito, na may bahid ng asul na glow, ay unti-unting napalitan ng purong gintong kulay. Bukod dito, ang Golden Core ay nakikitang lumaki sa laki. Simula sa isang hugis na kahawig ng isang ping-pong ball, mabilis itong lumaki sa laki ng isang itlog, at pagkatapos ay nagsimulang sumailalim sa karagdagang mga pagbabago sa anyo. Habang lumilipas ang bawat minuto at segundo, kitang-kitang lumalakas ang lakas ni Ricardo. Kung malalaman ng ibang mga cultivator na siya ay tumatawid sa dalawang maliliit na yugto, umuusad mula sa maaga hanggang sa huling yugto ng Golden Core sa napakaikling panahon, walang alinlangan na sila ay magugulat. Ang gayong mabilis na pagtaas ng lakas ay hindi pa nagagawa at walang kapantay. Bagamat parang hindi ka panipaniwala, tila natural ito para kay Ricardo. Ang pamana ng Jade Pendant na hugis dragon ay naging lubhang pambihira. Ang Dragon Soul Immortal Technique sa loob nito ay nalampasan ang karamihan sa mga pamamaraan ng cultivation. Ang superioridad na ito ay lubos na naipakita sa bilis ng paglilinang. Kasama ng Myriad Transformation Energy Array at ang kapaligiran ng Spiritual Vein. Pinagsama-sama ang lahat ng uri ng mga salik, na lumilikha ng kamangha-manghang bilis ng pagpapabuti ng kapangyarihan para sa Ricardo. Sa loob-loob, ang kanyang ginintoang at nagliliwanag na elixir field ay nagsimulang mag-transform sa isang mini-baby form. Ito ay unang bumuo ng isang ulo, na sinundan ng mga limbs. Buzz! Sa wakas, na sinamahan ng pagyanig sa langit at lupa, ang nascent soul embryo elixir field ni Ricardo ay tuluyang nahugis. Lumilitaw na parang isang sanggol sa pagninilay at paglilinang ang sum-akop sa orihinal na posisyon ng elixir field ni Ricardo. Ang isang hindi mailarawang espiritualidad ay nagmula sa nascent soul embryo, na para bang ito ay nakikipag-usap sa mga iniisip ni Ricardo, na nagpapahintulot sa kanya na mas mapakilos ang kapangyarihan ng kanyang elixir field. Ito ay walang alinlangan na magiging mas kakilakilabot sa mga labanan. Boom! Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ricardo ang isang napakalaking marilag at malawak na true energy na lumulubog sa loob niya. Dumaloy ito sa kanyang mga meridian, nagpausog sa kanyang mga kalamnan, at mga laman loob. Isang nakakatakot at malakas na puwersa ang tila pumulupot sa loob ng kanyang katawan. Nakarating na ako sa huling yugto ng Golden Core. Napakalakas ng pakiramdam na ito. Higit sa lahat, naintindihan ko na ang embryonic form ng isang batas at na-evolve ang nascent soul embryo elixir field. Hanggat ako ay patuloy na naglilinang at umabot sa rurok ng huling yugto ng Golden Core, ako ay natural na magiging isang nascent soul expert. Napaisip si Ricardo, kumikinang sa determinasyon ng mga mata. Buo ang kanyang paniniwala na kaya niyang tumayo sa tuktok ng mundong ito at protektahan ang lahat ng kanyang pinapahalagahan. Tuwang-tuwa, tumalon si Ricardo mula sa lupa, ibinaba ang kanyang kamao, at hinampas ang kalapit na pader ng bato. Isang napakalaking dagandong ang umalangaw-ngaw, dahilan upang manginig ang buong hukay ng pagmimina, na parang malapit ng gumuho.
Kung hindi dahil sa spiritual vein, baka nalibing na ng buhay si Ricardo. Sa suntok na ito, sinusubukan ni Ricardo ang lakas ng kanyang huling yugto ng Golden Core. Kung ikukumpara ito sa kanyang nakaraang cultivation, ang kanyang kasalukuyang cultivation ay higit sa 10 beses na mas malakas sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Nakabisado ko na ang embryonic form ng isang batas. Sa aking kasalukuyang lakas, kahit na wala akong kalamangan sa elemental compatibility, dapat ay kaya kong makipaglaban sa mga ordinaryong maaga hanggang kalagitnaan ng yugto ng nascent soul cultivator. Nag-isip si Ricardo ng may malaking kumpiyansa at determinasyon. Sumunod, nagpatuloy siyang umupo nang nakakrus ang paa sa lupa, naglilinang habang naghihintay. Kung mangyayari ang lahat tulad ng inaasahan, ang mga tao mula sa Sun Moon Sect ay darating na para hanapin siya. Kinakalkala ni Ricardo sa kanyang isipan kung paano makipag-ayos sa kanila at makuha ang pinakamataas na benepisyo para sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpanteng ang tenga ni Ricardo. Ang magandang kapalaran o kamalasan, pagdating, hindi maiiwasan. Dumating na sila. Bumantong hininga si Ricardo, alam na alam niyang naabutan siya ng mga tao mula sa Sun Moon Sect. Hakbang, hakbang, hakbang. Sinabayan ng tunog ng mga yabag, ang Fiery Dragon at isang grupo ng mga eksperto mula sa Sun Moon Sect ay lumitaw sa malawak na hukay ng pagmimina ng spiritual vein. Napasulyap sila sa eksena at bahagyang nagbago ang mga ekspresyon nila. Ang mga katawan ng nascent soul expert mula sa nakatagong pamilyang Willis at isang grupo ng mga eksperto sa Skiola ay nakakalat sa paligid. Tama ako, Tusong Brat. Sinamantala mo ang pakikipaglaban natin sa nakatagong pamilyang Willis at nakalusot sa spiritual vein na ito. Emph. Ang mga mata ni Fiery Dragon ay kumikislap sa apoy habang malamig niyang kausap si Ricardo. Ang iba pang eksperto sa Sun Moon Sect ay tumingin din kay Ricardo na halos bumubuga ng apoy ang mga mata, puno ng puot. Naramdaman nila na habang nag-aaway sila ng husto sa labas, ang batang ito ay palihim na pumunta dito para magtanim. Sa susunod na sandali, naramdaman ng Fiery Dragon ang aura ni Ricardo at hindi niya napigil ang sabihin, late Golden Core Stage. Habang nagsasalita siya, bakas sa mga mata niya ang balak na pagpatay nang tumingin siya kay Ricardo. Sa susunod na sandali, hawak ang kanyang kambal na martilyo, ang Fiery Dragon ay hakbang-hakbang patungo sa Ricardo. Kabanata 675 Dual Eyes, Yin at Yang. Sa mata ng mga tao mula sa Sun Moon Sect, nawalan ng halaga si Ricardo sa sandaling ito. Ang mga eksperto mula sa nakatagong pamilya Willis ay ganap na nalipol, at maging ang nakatatandang Silas ay nakatakas. Sinakop na nila ang islang ito. Maaaring pumunta si Ricardo at mamatay. Sa puso ng mga tao mula sa Sun Moon Sect, hindi nila kailanman naisip na bigyan ng bahagi si Ricardo. Bukod dito, ang makita kung gaano kabilas ang pagbuti ng lakas ni Ricardo ay nagpalalim sa layunin ng pagpatay sa puso ni Fiery Dragon. Dahil ang batang ito ay hindi isa sa kanila at nagnanais din sa isla, na sumasalungat sa mga interes ng Sun Moon Sect, kailangan siyang maalis kaagad. Sa sandaling ito, tumayo si Ricardo mula sa lupa at naramdaman na niya ang layunin ng pagpatay ng Fiery Dragon. Pinasikip nito ang kanyang puso, at ang kanyang mga nerbiyos ay napakahigpit. Elder, ano ang gusto mong gawin? Maingat niyang tanong, mahigpit na hinawakan ang Glacial River Dragon Sparrow Blade sa kanyang kamay. Patayin. Malamig na bumantong hininga ang maapoy na dragon at lumundag na parang nakakatakot na leon. Nang hindi nag-aksaya ng anumang mga salita kay Ricardo, direktang inilunsad ng Fiery Dragon ang kanyang pag-atake. Ang malalaking martilyo sa kanyang mga kamay ay nagdadala ng nakakatakot na momentum at nakakapasong aura habang siya ay humampas patungo sa Ricardo. Sa kanyang peak late Golden Core Stage cultivation, tiwala siya na ang isang strike ay sapat na para durugan si Ricardo, kahit na ang huli ay nakalusot sa huling yugto ng Golden Core sa maikling panahon. Bago siya, walang kalaban-laban pa rin si Ricardo. Hindi inaasahan ni Ricardo na ang Fiery Dragon ay magiging mapagpasyahan, hindi man lang siya bibigyan ng pagkakataong makipag-ayos. Nahaharap sa napakalaking pag-atake ng isang peak late Golden Core Stage expert,
si Ricardo ay nasa ilalim ng matinding pressure. Gayunpaman, kahit na sa mga desperado na sitwasyon, hindi niya ugali ang umupo at maghintay ng kamatayan. Swish! Isang dagandong ang pinakawalan ni Ricardo, na parang pinapakilos ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa pagdaragdag ng kapangyarihan ng Rich Soil, Thunder, at Power of Death, ginamit niya ang Sky-Cleaving Startled Swan 9th form para iugoy ang kanyang higanteng martilyo patungo sa Fiery Dragon. Klang! Ang strike na ito ay parang bulalakaw na bumagsak sa lupa, na nagdulot ng malakas na ingay. Nabasag nito ang langit at tumagos sa mga ulap. Nakakatakot ang nagresultang shockwave, dahilan para mapa-atras ang Sun Moon Sect Cultivator sa likod ng Fiery Dragon. Nagawa ng 4 na nascent soul stage expert na tumayo, umatras lang ng 3 hakbang. Ngunit ang mga mukha ng Golden Core Cultivator ay namutla, pakiramdam ang kanilang dugo at enerhiya ay nanginginig. Sa sagupaan, tumayo si Fiery Dragon sa kanyang pwesto, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagtataka at pagdududa. Ang lakas ng pag-atake ni Ricardo ay labis na lumampas sa kanyang inaasahan. Talagang maihahambing ito sa isang ordinaryong strike mula sa mid-stage nascent soul cultivator. Nararamdaman pa niya ang kakaibang kapangyarihan sa loob ng pag-atake, na nagpapaguho sa kanyang katawan at hindi siya komportable. Mabilis na inilipat ng Fiery Dragon ang kanyang panloob na enerhiya upang i-neutralize ang kapangyarihang ito. Ito kaya ang kapangyarihan ng isang embryonic form ng isang batas. Napakapangit ng batang ito na naintindihan niya ang embryonic form ng isang batas sa huling yugto ng Golden Core. At tila ito ay isang lubhang kakilakilabot na embryonic na anyo ng isang batas, na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong batas ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Sa sandaling ito, tinitingnan ang kalagayan ni Ricardo, ito ay medyo miserable. Ang kanyang katawan ay lumipad pa atras na parang sirang saranggola, nagluwa ng isang subo ng dugo bago bumagsak sa pader ng spiritual vein, sa wakas ay huminto. Nabasag at dumudugo ang bibig ng kanyang tigre, at ang kanyang katawan ay nakahandusay sa lupa, na tila walang buhay. Sa lakas ng huling yugto ng Golden Core, maaari niyang ilabas ang gayong kapangyarihan sa isang strike. Masasabi ko, napahanga ako ng batang ito. Sabi ni Fiery Dragon sa malalim na boses. Ang iba pang eksperto sa Sun Moon Sect na nanunood mula sa gilid ay may iba't ibang ekspresyon. Ang natitirang kapangyarihan mula sa pakikipagpalitan ni Ricardo sa Fiery Dragon ay lihim na nag-click sa kanilang mga dila sa pagkamangha at nakaramdam ng takot. Kapuri-puri ang kanyang katapangan, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas. Ang pangangahas na lumaban sa Fiery Dragon ay nagpapakita ng kanyang kamangmangan. Ang batang ito ay may napakataas na talento at kamangha-manghang bilis ng paglilinang. Siya ay isang bihirang henyo, at talagang ikinalulungkot para sa kanya na mahulog ng ganito. Kung siya ay isang disipulo ng ating Sun Moon Sect, tiyak na aalagaan natin siya ng husto. Ngunit siya ay isang tagalabas na may hindi kilalang background. Ang pag-iingat sa kanya ay mag-iiwan lamang ng mga nakatagong panganib, kaya wala tayong magagawa kundi patayin siya. Mula sa sandaling pumasok siya upang nakawin ang aming mga mapagkukunan, naging kaaway namin siya. Paano natin siya papayagan na makita ang araw ng bukas? Sa sandaling ito, maliwanag na itinuring ng mga eksperto mula sa Sun Moon Sect si Ricardo bilang isang patay na tao. Pagkatapos ng lahat, ang isang Golden Core Stage Cultivator ay hindi kailanman makakalaban sa isang Picklate Nascent Soul Stage existence, kahit na ano. Ang matamaan ng Fiery Dragon sa isang galaw ay normal lang. Gayunpaman, sa sandaling ito, naglabas ng naguguluhan na, ham. Biglang nanlamig ang kanyang tingin habang nakatitig kay Ricardo. Ano ito? Nakita nila ang isang espesyal na pagbabago-bago na biglang bumagsak mula sa katawan ni Ricardo habang siya ay nakahiga sa lupa. Lumitaw ang mga hibla ng liwanag sa paligid niya. Pinaghalong madilim at pilak na liwanag iyon, na umiikot sa katawan ni Ricardo. Tila nagmula sa loob niya ang liwanag ng yin at yang, dahan-daang nag-evolve sa anyo ng dragon. Kasunod nito, itong hugis dragon na yin at yang na ilaw ay bumalot kay Ricardo.
Sa sumunod na segundo, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, na para bang nagising mula sa malalim na pagkakatulog. Anong nangyayari? Hindi siya patay. Ang aura nitong yin at yang light. Ang Sun Moon Sect cultivators ay sama-samang nabigla, nakatitig kay Ricardo na may dilat na pagkamangha. Malabo, naramdaman nila ang isang pamilyar at napakalaking mapang-api na aura na nagmumula kay Ricardo. Dagandong. Isang mahabang dagandong ang pinakawalan ni Ricardo, ang kanyang mga mata nakakabukas pa lang ay mukhang hindi kapani-paniwalang nakakatakot at nakakatakot. Ang isang mata ay yin, habang ang isa ay yang. Ngayon lang talaga naramdaman ni Ricardo na malapit na siyang mamatay sa suntok ni Fiery Dragon. Sa kanyang kasalukuyang lakas, mayroon pa ring malaking gap kumpara sa isang peak late nascent soul stage expert. Sa harap ng Fiery Dragon, para siyang langgam, madaling madurog hanggang mamatay. Ngayon lang, nalampasan na niya ang pintuan ng kamatayan at halos hindi na makabalik. Sa bingit ng kamatayan, muling nagpakita ang kaluluwa ng ninuno ng dragon, na hinayla siya pabalik mula sa mga pintuan ng kamatayan. Dagdag pa rito, kinain nito ang isang bahagi ng kapangyarihan mula sa hindi Dragon Ancestor Soul, na kasalukuyang kumokontrol sa kanyang katawan. Sa madaling salita, ang kasalukuyang Ricardo ay gumagamit ng kanyang sariling kamalayan, ngunit ang Dragon Ancestor ang kumokontrol sa kanyang mga aksyon. Tila pinagmamasdan niya ang lahat ng nangyayari sa sandaling ito mula sa pananaw ng ikatlong tao. Gusto ba ninyong lahat na lipulin ang inapo ko? Ang kasalukuyang Ricardo ay nagsalita sa isang matunog at marilag na boses, puno ng matinding galit, pagtatanong sa Fiery Dragon at sa iba pa. Ito. Ang Fiery Dragon at ang Sun Moon Sect cultivators ay tumingin sa kasalukuyang Ricardo, ang kanilang mga ekspresyon ay mabilis na nagbabago. Lalo na nang tumingin sila sa kanyang mga mata, isang yin at isang yang, isang nakagugulat na haka-haka na tahimik na lumitaw sa kanilang mga puso. Kabanata 676 na muling pagpapakita ng kaluluwa ng ninuno ng dragon. Nang marinig ang mga salita ni Ricardo, biglang namutla si Fiery Dragon at ang iba pa, na naghinala at hindi sigurado. Ikaw ang kanyang inapo. Pwede ba? Ang iginagalang na ninuno ng dragon. Gulat na tanong ni Fiery Dragon, puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang sinaunang pamilya Willis at ang Sun Moon Sect ay talagang nagmula sa parehong linya. Maaari itong masubaybayan pabalik sa isang napakalayo na panahon. Parehong sekta ang sumasamba sa iisang Dragon Ancestor. Ang Dragon Ancestor ay ang unang dragon na ipinanganak sa simula ng langit at lupa, Dodror. Sa madaling salita, ang mga purong dugong inapo ng dalawang sinaunang sekta ay nagdadala ng bloodline ng Dodror Dragon sa loob nila. Gayunpaman, pagkatapos ng hindi mabilang na henerasyon, ang bloodline na ito ay naging lubhang mahina. Ang sinaunang pamilyang Willis at ang Sun Moon Sect, sa ilang sandali, ay nagsimulang magtalo kung sino ang lehitimong inapo ng Dragon Ancestor. Ang patuloy na pagtatalo na ito ay nag-ambag sa kanilang paghina, at mayroong isang masalimuot na koneksyon sa pagitan ng pagbagsak ng Sun Moon Sect at ng sinaunang pamilyang Willis. Kahit na ang Sun Moon Sect ay nahulog sa dilim, pinananatili pa rin nila ang isang estatwa ng Dragon Ancestor, na babad sa tunay na diwa ng dugo ni Dodror Dragon. Ang mga mata ng estatwa ng Dragon Ancestor ay isa ring yin at isang yang, katulad ng kasalukuyang Ricardo. Ang nakakapagtaka, ang aura na ibinubuga ni Ricardo ay kapansin-pansing katulad ng sa Dragon Ancestor. Sa sandaling ito, muling nagsalita si Ricardo. Mula sa inyong mga hamak na langgam, talagang nararamdaman ko ang isang mahinang bakas ng aking kadugo. Sino kayong mga tao? Anong koneksyon mo sa akin? Nang marinig ito, napalunok si Fiery Dragon ng may kaba at nagtanong ng walang katiyakan, ikaw ba talaga ang Dragon Ancestor? Dagandong. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, umalangaw ang isang matunog na dagandong na puno ng matinding galit at presyon. Isang multo na hugis dragon ang biglang lumitaw mula sa itaas ng ulo ni Ricardo. Ito ay walang iba kundi ang imahe ng Dodror Dragon.
Nang makita ang Dragon Phantom na ito, parehong nagkontrata ang Fiery Dragon at ang mga miyembro ng Sun Moon Sect. Thud! 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 Sinabayan ng tunog ng pagtama ng mga tuhod sa lupa, kabilang ang Fiery Dragon. Ang lahat ng mga eksperto ng Sun Moon Sect ay nagpatira pa. Ang mga inapo ng Sun Moon Sect ay nagbibigay pugay sa Dragon Ancestor. Kami ay iyong mga inapo. Hindi namin alam na si Ricardo pala ang lahi mo. Patawarin mo kami, Dragon Ancestor. Dragon Ancestor, patawarin mo kami. Sa loob ng libu-libong taon, ang paggalang at pagsamba ng Sun Moon Sect sa Dragon Ancestor ay naging sanhi ng pagbagsak ng Fiery Dragon at ang iba pa sa lupa sa pagkamangha at pagpipitagan ng masaksihan ang pagpapakita ng Dodror Dragon. Dahil lamang sa paglakas loob mong salakayin ang aking inapo, dapat ay ginamit ko ang aking kaluluwa upang lipulin ka. Ngunit kung isasaalang-alang mo na mayroon ka ring linya ng kadugo at ignorante sa katotohanan, ililigtas kita sa ngayon. Dapat alam mo kung ano ang gagawin. Naging tense ang kapaligiran habang naiintindihan ng mga miyembro ng Sun Moon Sect ang implikasyon ng mga salita ng Dragon Ancestor. Pagkatapos magsalita, ang multo ng Dodror Dragon ay muling sumanib sa katawan ni Ricardo at nawala ng walang bakas. Ang mapang-apong aura na pagmamayari ng Dragon Ancestor ay agad ding naglaho. Sa sandaling ito, naramdaman ni Ricardo na bumalik muli ang kontrol sa kanyang katawan. Dragon Ancestor, salamat. Nakipag-usap siya sa pamamagitan ng kanyang mga iniisip, na nagpapahayag ng taos-pusong pasasalamat. Talagang delikado ang sitwasyon ngayon. Bagamat pinag-isipan ni Ricardo kung paano ito haharapin, gaya ng paggamit ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang disipulo ng Broken Paul Sect para takutin ang kabilang partido o gamitin ang Nagel iligtas buhay na kayamanan na ibinigay sa kanya ng kanyang amo, si Sullivan, hindi niya magagarantiyahan. 100% na mabubuhay siya sa ilalim ng kontrol ng Fiery Dragon. Ako ay labis na nag-aalala para sa iyo, anak. Hindi ka ba maaaring lumago ng tuloy-tuloy at huminto sa pagpasok sa mga mapanganib na sitwasyon, sa paggawa ng mga hanggal na gawa tulad ng pagsisikap na samantalahin ang iba? Maaari lang kitang tulungan sa abot ng aking makakaya upang takutin sila, umaasang mapanatili silang kontrolado. Ngunit kung hindi ko mapigil ang mga ito, sa aking kasalukuyang kapangyarihan, wala akong mababago. Bukod dito, ang pagtulong sa iyo ng 2 beses ay naubos ang kapangyarihan ng aking kaluluwa at nagdulot ng malaking pinsala sa aking sigla. Malapit na akong makatulog para gumaling at gumaling, kaya hindi kita matutulungan sa maikling panahon. Anak, ingatan mo ang sarili mo. Tumugon ang Dragon Ancestor's Soul sa pasasalamat ni Ricardo, ngunit walang bahid ng kabaitan sa kanyang tono. Pagkatapos, tumahimik ito at pumasok sa isang estado ng pagkakatulog. Bagamat nakuha ni Ricardo ang isang malaking bilang ng mga kaluluwa ng masasamang cultivator mula sa Ghost Black Sect at nakuha ang asensya ng kaluluwa ng Lord of Evil Spirits, ang Dragon Ancestor Soul ay gumugol din ng malaking halaga ng soul power sa pakikitungo sa Lord of Evil Spirits. Higit pa rito, ipinakita nitong muli ang lakas nito sa Broken Paul Sect, na tinamaan ang kayamanan ni Briggs sa ngalan ni Ricardo. Bilang resulta, ang kaluluwa ng ninuno ng dragon, na lumakas pa, ay muling nahulog sa kahinaan, na kailangang magpahinga at magpagaling. Sa sandaling ito, muling nakontrol ni Ricardo ang kanyang katawan at nakatayo roon, nakatingin sa harapan. Sa sumunod na segundo, nagpakita siya ng nagkukunwaring nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha at sinabi kay Fiery Dragon, "Senyor, anong ginagawa mo?" Umakto siya na parang walang alam sa mga nangyari. Ang nagninangas na dragon at ang iba pa ay bumangon mula sa lupa nang marinig ang kanyang mga salita, ang kanilang mga ekspresyon ay iba-iba pagkamangha, pagpipitagan, hinala, pag-unawa. Ricardo, ikaw ba, ang inapo ni Dodror Dragon? Kumislap ang tingin ni Fiery Dragon habang maingat na nagtanong. Sa malamig na ekspresyon, sumagot si Ricardo, paano mo nalaman? Nang makita ang reaksyon ni Ricardo, mabilis na nabaling ang pag-iisip ni Fiery Dragon, tinitigan si Ricardo ng matagal na parang sinusubukang makita siya. Bagamat ang imahe ni Dodror Dragon ay panandaliang lumitaw kanina, saglit na nanginginig ang kanyang isip,
ang fiery dragon ay may halong damdamin pa rin. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang kung gaano pambihira ang binatang ito, hindi ito ganap na imposible. Kung siya ay tunay na inapo ng Dragon Ancestor, kung gayon siya ay may malaking kahalagahan sa buong Sun Moon Sect. Habang nasa isip ang mga kaisipang ito, same time na nagsalita si Fiery Dragon, hindi ko ito itatago sa iyo. Ang aming Sun Moon Sect ay talagang sangay ng mga inapo ni Dodror Dragon. Sinamba at pinaglingkuran namin si Dodror Dragon sa loob ng maraming henerasyon. Kung ikaw nga ay inapo ng Dragon Ancestor, wala akong tutol na ibigay sa iyo ang kalahati ng spiritual vein na ito, o kahit na lahat. Higit pa rito, mula ngayon, susundin ng Sun Moon Sect ang iyong mga utos at kikilalanin ka bilang aming pinuno. Ngunit kung gumagamit ka ng ilang mga baluktot na pamamaraan o paglalaro, ginagaranti ako na mapupunit ka. Nang marinig ni Ricardo ang kanyang mga salita, tumaas ang isang kilay at sinabing, "So, ano ang gusto mong paniwalaan?" Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, naging seryoso ang ekspresyon ng Fiery Dragon habang sinabi niya, "Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Isa, diretso kang umalis sa islang ito, at lahat ng bagay dito, kasama ang spiritual vein, ay walang kinalaman sa iyo. Kung ganoon, kahit na ikaw ay tunay na inapo ng Dragon Ancestor, hindi na kita guguluhin pa. Dalawa, sumama ka sa akin sa Sun Moon Sect. Magkakaroon kami ng paraan para ma-verify kung tunay kang inapo ng Dragon Ancestor. Kung gayon ang lahat ay maaaring pag-usapan. Kung hindi ka, well, dapat alam mo ang kahihinatnan." Kabanata 677 Bigyan mo ako ng oras. Habang bumagsak ang mga salita, ang mga tansong mata ni Fiery Dragon ay nakalok kay Ricardo, hindi natitinag. Naghintay siya ng tugon. Si Ricardo ay nagpapanatili ng isang matatag na ekspresyon, ngunit ang kanyang isip ay tumitimbang ng mga pagpipilian. Nag-aalala siya na kung imumungkahi niyang umalis ng direkta sa isla, ipapakita nito na hindi siya tunay na inapo ng Dragon Ancestor. Hinala ni Ricardo na walang pag-aalinlangan na sasalakayin siya ng Fiery Dragon. Kaya, dapat ba siyang sumang-ayon na pumunta sa Sun Moon Sect at patunayan ang kanyang pagkakakilanlan? Maaari akong pumunta sa Sun Moon Sect, ngunit paano ko matitiyak na kapag nakumpirma mo ang aking pagkakakilanlan bilang isang inapo ng Dodror Dragon, hindi mo ako sasaktan? Baka may iba kang motibo, pag-iisip at tanong ni Ricardo. Lagi kong tinutupad ang aking salita. Naging seryoso ang ekspresyon ni Fiery Dragon habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Nang marinig ito, bakas sa mukha ni Ricardo ang panunuya. Lagi mong tuparin ang iyong salita. Parang hindi naman ganun, di ba? Bago kita dinala sa islang ito, pumayag ang Sun Moon Sect na makipagtulungan sa akin at ibahagi ang isang bahagi ng spiritual vein. Ngunit pagkatapos, hindi ka ba bumalik sa iyong salita at naging pag-alid? Bakas sa mukha ni Fiery Dragon ang pagkapahiya nang marinig ito. Hindi ako pumayag sa mga kondisyon mo noon, di ba? Sinabi ko lang na pag-usapan natin ito mamaya. Ngunit ngayon, maaari akong sumumpa sa pangalan ng mga ninuno ng Sun Moon Sect na kung tunay kang inapo ng Dragon Ancestor, talagang hindi ka namin sasaktan. Nagpalit siya ng tono. Bukod dito, kung talagang gusto naming saktan ka, kailangan ba naming bumalik sa sekta? Kaya kitang patayin ngayon din. Ang dahilan kung bakit ako nakikipagnegosasyon sa iyo ay dahil sa iyong katayuan bilang inapo ng Dragon Ancestor. Hindi ba, anak? Nakinig si Ricardo sa kanyang mga salita, ngumiti nang hindi nagkomento, at lumitaw sa kanyang mukha ang isang pag-aalipusta sa sarili. Sa huli, ito ay dahil sa kanyang sariling hindi sapat na lakas. Sa katunayan, si Ricardo ay nasa malaking panganib kung talagang gustong saktan siya ng Fiery Dragon. Sa sandaling ito, nag-alinlangan saglit ang Fiery Dragon at muling nagsalita kay Ricardo, "Higit pa rito, maaari kong ibunyag sa iyo ang paraan na mayroon kami para sa pag-verify ng iyong pagkakakilanlan bilang inapo ng Dragon Ancestor. Maaaring isa rin itong pagkakataon para mas lumakas ka. Hindi ko maipaliwanag ng detalyado sa ngayon, ngunit malalaman mo pagdating ng panahon. Ginagaranti ako na hindi ka magsisisi."
Ganoon ba? Tumaas ang isang kilay ni Ricardo, kumikilos ang kanyang puso. Sa huli, pagkatapos timbangin ang mga pagpipilian, nagpasya na si Ricardo. Ang landas tungo sa pagiging mas malakas ay palaging puno ng mga panganib, at marahil ito ay isang sugal mismo. Ang pag-aalinlangan at pagiging sobrang maingat ay hindi niya kailanman naging estilo. Higit pa rito, kung talagang mapapatunayan niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang inapo ng Dragon Ancestor sa Sun Moon Sect, marahil talagang makukuha niya ang suporta ng makapangyarihang sinaunang martial arts sect na ito. Not to mention making them serve him, at least, magkakaroon siya ng malakas na kakampi. Habang iniisip ang mga kaisipang ito, tumango siya at sinabing, sige, makakasama kita. Pero hindi ngayon. Kailangan ko munang asikasuhin ang ilang bagay. Kapag naayos na ang mga bagay na iyon, sasamahan kita sa Sun Moon Sect. Ano sa tingin mo? 10 araw o kalahating buwan ay sapat na. Bago iyon, nais ni Ricardo na gumugol ng mas maraming oras kasama si Miranda, at pagkatapos ay ipadala si Nora pabalik sa Broken Paul Sect upang matiyak ang kanyang ganap na kaligtasan. Hindi niya gusto ang anumang karagdagang aksyon mula sa sinaunang pamilya Willis. Bilang karagdagan, nakalkula ni Ricardo na kung maaari, susubukan niyang kumbansihin si Kyrie na sumama sa kanya, na magdaragdag ng ilang higit pang mga card sa kanyang kamay. Nang marinig ito, nagsalubong ang kilay ni Fiery Dragon. Pero kalaunan, tumango siya. Sige na. Hihintayin kita ng 10 araw o kalahating buwan. Kontakan mo ako pagdating ng panahon. Sa mga salitang binigkas, bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Ricardo nang makitang sumang-ayon ang kabilang partido. Nakangiti siyang tumango. Noong araw na iyon, hindi na natili sa isla si Ricardo para ipagpatuloy ang kanyang pagtatanim. Nararamdaman niya na kahit na magpatuloy siya sa paglilinang sa loob ng spiritual vein pagkatapos maabot ang huling yugto ng Golden Core, ang kanyang pag-unlad ay magiging napakabagal. Sa maikling panahon, imposibleng maabot ang rurok ng huling yugto o kahit na makapasok sa Nascent Soul Realm. Sa makatuwid, nagpasya siyang umalis sa isla at bumalik sa Slougmore. Ang kanyang Diyosa na asawa at mahalagang anak na babae ay naghihintay pa rin sa kanya sa Slougmore. Noong gabing iyon, sa loob ng marangyang villa na iniregalo ni Von kina Ricardo at Miranda sa Slougmore. Matapos makatulog si Nora, tahimik na pumasok si Ricardo sa kwartong pagmamayari nilang dalawa, hawak-hawak si Miranda sa kanyang mga bisig. Matapos ang isang matalik na sandali ng pagmamahal, humiga si Miranda sa yakap ni Ricardo, puno ng kahihiyan ang kanyang mukha. Naging matagumpay ba ang lahat sa pagkakataong ito? Mahinang tanong ni Miranda na nakatingin sa lalaki. Puno ng pag-aalala ang maganda niyang mga mata. Napag-usapan na ni Ricardo ang pag-alis niya sa isla kasama si Miranda. Sinuportahan niya ang kanyang mga aksyon, na naglalayong guluhin ang mga plano ng nakatagong pamilyang Willis at makakuha ng mga pagkakataon at benepisyo para sa kanilang sarili. Bagamat alam niyang lahat ng ginawa nito ay lubhang mapanganib, naiintindihan niya ang mga pasanin na dinadala nito ang sama ng loob ng kanyang mga magpituyulang at ang sumpa ni Nora. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng Ricardo na maging mas malakas sa lalong madaling panahon. Sa huli, minsang sinabi ni Miranda na kung makakatagpo si Ricardo ng mga hindi inaasahang pangyayari, susundan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Maaari nilang yukit ang kanilang mga pangalan sa iisang lapida. Huwag kang mag-alala, naging maayos ang lahat. Magiliw na tiningnan ni Ricardo ang babaeng kalong niya at hinalikan ito sa noo. Ma'am, Ricardo, sinusuportahan ko kahit anong gawin mo. At huwag kalimutan, may kapangyarihan din ako ngayon. May mga bagay akong ayaw mong harapin ng mag-isa, alam mo ba? Malambing na sabi ni Miranda. Sa kanyang puso, kapwa niya hinangaan at nakaramdam ng kaunting pagkabalisa para sa kanyang lalaki. Bagamat ang kanyang pisikal na lakas ngayon ay kaga ng isang maagang eksperto sa Nascent Soul dahil sa kanyang intermediary soul physique, nararamdaman pa rin niya na sinusubukan nito ang kanyang makakaya upang protektahan siya. Minsan, gustong-gusto ni Miranda na nasa tabi niya, na nagbabahagi ng mga panganib sa kanya, kahit na nangangahulugan ito ng mabuhay at mamatay ng magkasama. Alam ko. Itigil ang pag-iisip ng labis.
Paano kung ilang rounds pa tayo, hehe? Hinalikan ulit ni Ricardo si Miranda at tumingin sa babaeng nakayakap sa kanya, medyo may pagkapilyo. Kung tutuusin, mas malakas na ngayon ang katawan ng kanyang asawa kaysa sa kanya, kaya hindi na niya kailangan pang maging maingat gaya noong una. Nakakainis ka. Seryoso ang sinasabi ko. Pinagalitan siya ni Miranda ng mapaglarong sulyap bago kinagat ang kanyang labi at nagtanong, sabihin mo sa akin, paano ko mapapalakas ang aking lakas sa intermediary soul physique na ito? Kahit na mayroon na siyang mahusay na mga diskarte sa paglilinang na ibinigay sa kanya ni Ricardo, at ang bilis ng kanyang paglilinang ay nakakatakot, si Miranda ay walang pagod na nagsasanay araw at gabi upang tulungan ang kanyang lalaki sa lalong madaling panahon. Ang kanyang panloob na lakas ay umabot na sa rurok ng huling yugto ng Apishia, isang hakbang na lang mula sa pagpasok sa core formation. Gayunpaman, pagkatapos maranasan ang napakalaking pagpapalakas ng kanyang pisikal na lakas mula sa pagsasama sa isang bahagi ng enerhiya ng kaluluwa ng Lord of Evil Spirits, nadama ni Miranda na ang landas na ito ay maaaring ang tamang paraan para siya ay maging mas malakas. Kabanata 678 Buong Bahay ng Mga Panauhin. Nang marinig ang tanong ni Miranda, inalis ni Ricardo ang mapaglarong kilos at nagsimulang mag-isip ng seryoso. Wala siyang gaanong kaalaman tungkol sa intermediary soul physique ni Miranda, itong kakaibang konstitusyong taglay niya. Naghanap siya sa maraming sinaunang aklat sa scripture repository ng Broken Paul sect, ngunit wala siyang mahanap na anumang nauugnay na impormasyon. Tinanong pa niya ang kaluluwa ng Dragon Ancestor, ngunit ang sinabi lang nito kay Ricardo ay kailangan ni Miranda na sumipsip ng soul energy para mabilis na mapahusay ang kanyang pisikal na lakas. Maaari pa nga itong bigyan siya ng kakayahang manipulahin ang mga kaluluwa. Gayunpaman, ito ay malabo tungkol sa mga partikular na pamamaraan at pag-iingat. Honey, huwag kang mag-alala sa ngayon. Narinig ko mula sa kaluluwa ng Dragon Ancestor na ang iyong intermediary soul physique ay nangangailangan ng sumisipsip na mga kaluluwa upang mapahusay ang iyong lakas. Ngunit ang mga kaluluwa ay mapanganib at mahiwaga. Kung walang malinaw na pag-unawa, hindi ko nais na madali mong makuha ang mga ito. Ayaw nating mangyari muli ang sitwasyong tulad ng Panginoon ng masasamang espiritu. Ang iyong pisikal na lakas ay naaayon na sa mga eksperto sa naunang yugto ng Nascent Soul, at ang iyong panloob na lakas ay umabot na sa rurok ng huling yugto ng Apishia, nakahanga-hanga na. Kaya, pasensya na. Ngayon na ang kaluluwa ng Dragon Ancestor ay nahimbing na muli, itatanong ko ito ng detalyado sa susunod na paggising nito. Ay pangako mo sa akin na ang iyong kaligtasan ang pinakamahalagang bagay, okay? Naabot ko na ang huling yugto ng Golden Core, at ang aking tunay na lakas sa pakikipaglaban ay maaari pang makipaglaban sa mga eksperto sa Mid-Nascent Soul Stage. Kaya, hindi mo na kailangang ibahagi ang pasanin sa akin. Basta kaya mong protektahan ang pamilya namin at ang sarili mo, sapat na. Same time at magiliw na pinayuhan ni Ricardo. Sa pakikinig sa kanyang mga salita, bagaman medyo nakaramdam ng panghihinayang at ayaw si Miranda, naramdaman din niya ang sarap ng pagkalinga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, at marahan siyang tumango bilang pagsang-ayon. Sa sumunod na sandali, ang kanyang malaahas na mga braso ay nakasabit sa leeg ni Ricardo, at ang kanyang mapupulang labi ay nagkusa na bigyan siya ng isang mapusok na halik. Muli, tumaas ang temperatura sa silid, at pakiramdam ni Ricardo ay lalabas na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Kinaumagahan, maraming mamahaling sasakyan ang nagmamaneho sa highway mula Slockmore hanggang Cranford. Sa unahan, si Ricardo ang nagmamaneho, kasama si Miranda, at si Nora sa likod. Ang Pangulo ng Diyosa, sa sandaling ito, ay may maningning na mukha, na para bang siya ay pinalusog tulad ng isang bukal na kawayan. Sa kanyang malamig at walang malasakit na ugali, tila may dagdag na dampi ng alindog, na lalong nagpaakit sa kanya at nakakabighani. Tungkol naman sa mga sasakyan sa likod, naroon si Shelley at ang mga kasamang tauhan ng Lowe's Pharmaceutical. Sa pagkakataong ito, hindi lamang matagumpay na nakipagkasundo si Miranda sa isang kooperasyon sa kumpanya ni Hazel ngunit nakamit din ang pagkakaibigan ng pamilyang Beckman, ang pinakamayamang pamilya sa Slockmore. Ito ay isang ganap na tagumpay.
Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang pagbabalik ni Ricardo ay nasa tamang oras. Ngayon ay nagkataon na ika-50 kaarawan ni Emmanuel, at ang pamilya ng tatlo ay babalik upang ipagdiwang ito. Bandang 10:30 ng umaga. Ang Low Mansion sa Edoland ay partikular na masigla sa araw na ito. Bagamat hindi pa oras para magsimula ang piging sa kaarawan, napuno na ng mga mamahaling sasakyan ang pasukan. Si Mason, kasama sina Dennis at Jeremy, at nakasuot ng smart suit, ay nakatayo sa bakana ng lumang mansyon, tinatanggap ang mga bisita. Nandoon lahat sina Albie, Monty, Anton, Morgan, ang chairman ng Banking Supervision Association, at iba pang may magandang relasyon kay Ricardo. Dumating din si Edward, ang alkalde, kasama si Scarlett at ilang miyembro ng pamilya, na may dalang mga regalo. Dumalo rin si Weston, ang direktor ng Punishment and Supervision Bureau. Hindi lamang iyon, ngunit maraming mga kilalang tao na walang dating kaugnayan sa Pamilya Low ay dumating din ngayon. Ang lahat ng ito ay dahil ang Pamilya Low ay may kamangha-manghang manugang. Sa sandaling nakita bilang isang kasangkapan lamang, siya ngayon ay kinikilala ng lahat bilang isang mabigat na figure. Mr. Ward, Miss Ward, nandito ka rin. Halika. Sa sandaling ito, nagliwanag ang mga mata ni Mason, at binati niya ang grupo ng mga taong kalalabas lang ng sasakyan. Sila ay walang iba kundi sina Eric, Henry, at Kira, kasama si Chloe. Magalang na tumango si Henry kay Mason, bakas sa mukha niya ang panghihinayang. May isang pagkakataon na sila ni Mason ay pantay na kilalang mga figure sa Edoland Underworld. Pero ngayon, alam na ni Henry na hindi na niya kayang makipagkumpetensya kay Mason. Hindi man sinamantala ni Mason ang kanyang kapangyarihan para lamunin ang impluwensya ni Henry, tila wala na siyang pakialam sa mga ganoong bagay. Mason, tumingin sa iyo, kaya proud at masaya. Lahat ng ito ay dahil mayroon kang isang mahusay na bayaw, tama. Iniisip ang eksena kung saan nag-walk out si Ricardo ng buhay mula sa Heavenly Thunder sa Ayailonyo, hindi napigilan ni Henry na kiligin. Sa sumunod na sandali, hindi niya maiwasang mapatingin kay Kira sa kanyang tabi at napabuntong hininga sa loob. Ang kagandahan ni Kira ay hindi bababa sa kay Miranda, kaya bakit hindi siya makahanap ng isang kamangha-manghang asawa? Si Ricardo, sa pinakamahusay, ay tumulong kay Kira ng 2 beses at kumilos bilang isang kalasag para sa kanya. Kung hindi, maaaring magkaroon din si Henry ng isang kahangahangang bayaw. Sa sandaling ito, nang pumasok ang pamilya Ward sa lumang mansyon, isa pang grupo ng mga tao ang dumating. Nagpakita ng marangal na aura ang pinuno at lumakad na may malakas na presensya. Para sa mga ordinaryong tao o kahit na mga ordinaryong mandirigma, ang grupong ito ng mga tao ay tila hindi maarok. Ang ulo ng pamilya Graham. Nandito ka rin. Ngayon, ang Pamilya Low ay tunay na nagniningning. Magiliw na sabi ni Mason nang makita ang mga bagong dating. Ang pinuno ay walang iba kundi si Matthias, ang pinuno ng Pamilya Graham, na sinamahan ng dating pinuno, si Raul. Mr. Low, masyado kang magalang. Natural na dapat tayong pumunta para sa pagdiriwang ng kaarawan ng biyenan ni Mr. Willis. Naikuyom ni Matthias ang mga kamay, hindi mapagpanggap at magalang na nakangiti. Si Raul, ang dating pinuno, ay hindi nagsalita. Napanatili niya ang kanyang katayuan at hindi natatakpan si Matthias, ang kasalukuyang ulo. Ang presensya niya ngayon ay para lang sa mukha ni Ricardo. Gayunpaman, nagpakita rin siya ng palakaibigang kilos. Pagkaraan ng ilang sandali, bagamat hindi pa oras ng handaan, halos lahat ng bisita ay dumating na. Sa looban ng Pamilya Low, inihanda na ang iba't ibang self-service na pastry, prutas, at inumin, para hindi maiwang walang ginagawa ang mga bisita bago kumain. Nagtipon-tipon ang mga tao sa maliliit na grupo, nag-uusap at nagtatawanan, ginagawa itong parang ibang uri ng engranding pagtitipon. At ngayon, sina Emmanuel at Cara, ang mga pangunahing tauhan, ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha, nagniningning ng kagalakan. Si Uncle Owen, George, Jennifer, mga pinsan ni Miranda, at ang mga extended na kamag-anak ng Pamilya Low ay halos lahat naroroon ngayon.
At tinutulungan din nilang batiin ang mga bisita. Ang kasalukuyang Pamilya Low ay hindi na ang isa na tila nahuhulog, na puno ng mga panloob na salungatan. Si Emmanuel ay naging tunay na pinuno ng Pamilya Low, at ang lahat ng industriya ng angka ng Low ay isinama sa grupo ni Low kasama ng pharmaceutical ni Low. Nadobol ang kita, at hindi tulad ni Victoria, na mahigpit na pinanghawakan ang kanyang mga interes, parehong pinahintulutan ni na Emmanuel at Miranda ang lahat sa pamilya na matikman ang mga benepisyo. Hanggat lahat ay handang mag-ambag sa grupo ng kumpanya, makakatanggap sila ng malaking dibidendo bawat buwan. Sa ilang sandali, ang mga puso ng mga tao ay nagkakaisa at napuno ng hindi kapani-paniwalang pakiramdam ng pagkakaisa. Sa sandaling ito, isang matandang babae ang nakaupo sa bulwagan ng matandang mansyon, habang nakatingin sa masiglang tanawin sa labas na may hinanakit at galit na senggal. Ito ay walang iba kundi si Victoria, na ipinadala ni Kara sa Mental Rehabilitation Center noon. Kabanata 679 na bitbit ang kabaong sa loob. Ang mga nakaraang aksyon ni Victoria ay tunay na nagpainit kay Kara sa galit. Maging si Emmanuel mismo ay nanlamig sa sarili niyang ina. Kaya naman nang ipadala ng kanyang asawa si Victoria sa Mental Rehabilitation Center, nagkunwaring walang alam si Emmanuel, na pumikit sa sitwasyon. Ngunit pagkatapos ng lahat ng oras na ito, si Emmanuel ay isa pa ring anak sa puso. Ang Mental Rehabilitation Center ay hindi lugar para sa isang normal na tao. Ito ay sadyang hindi makatao. Kaya nakiusap siya kay Kara na ibalik si Victoria. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang Pamilya Low ay nasa ilalim ng kanilang kumpletong kontrol. At si Kara, sa pagtatapos ng araw, ay hindi isang malisyosong tao. Isinasaalang-alang na ang kanyang asawa ay matatag na itinatag ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Pamilya Low at ang kanilang anak na babae ay ganap na nakontrol ang lahat ng mga industriya ng Pamilya Low, na nakumpleto ang pagsasama ng Low Group, hindi magagawang kasuklaman ni Victoria ang kanilang sariling pamilya kahit na lumabas siya. Kaya nagpasya si Kara na ibalik si Victoria. Sa sandaling ito, komplikado ang emosyon ni Victoria. Nakaramdam siya ng sama ng loob at puno ng puot, pati na rin ang medyo nabigla. Kung titingnan ang kasalukuyang estado ng Pamilya Low, ito ay isang maunlad at iginagalang na pamilya, ngayon ay isa sa mga nangungunang angkan. Maraming maimpluwensyang tao na dumating sa Pamilya Low ay magalang at magalang. Ito ay isang bagay na hindi maisip sa nakaraan. Hindi kaya nagkamali siya. Panay ang pagbabago ng ekspresyon ni Victoria, at nagmuni-muni siya sa kanyang puso. Sa labas, si Emmanuel, na napapaligiran ng mga tao, ay nakasuot ng suit, puno ng kagalakan. Nga pala, Mr. Low, bakit hindi namin nakita sina Mr. Willis at Miss Miranda? Hindi napigil ang magtanong ni Matthias na kara-rating lang matapos mag-obserba saglit. Ang kanilang pagbisita upang ipagdiwang ang kaarawan ni Emmanuel ay higit sa lahat ay dahil sa mukha ni Ricardo. Oo, nasaan si Ricardo? Mukhang natarante rin si Eric. Maraming bisita ang talagang naghahanap ng presensya ni Ricardo. Parang nasasayang na biyahe ang araw na ito nang hindi siya nakikita. Nang marinig ang mga katanungang ito, sina Emmanuel at Kara ay nagpalitan ng tingin, na nakadama ng parehong hindi makapagsalita at mapagmataas. Dumating ang mga taong ito hindi para ipagdiwang ang kaarawan ni Emmanuel, kundi para pahangin ang kanilang manugang. Si Emmanuel at Kara ay natural na hindi nakaramdam ng inggit kay Ricardo. Sa halip, ngumiti sila at nagpaliwanag, nagpunta si Miranda sa Slockmore para sa negosyo, at sumama sa kanya si Ricardo. Babalik daw sila ngayon. Kung isa sa alang-alang ang oras, dapat ay nandito na sila kaagad. Sinulyapan ni Kara ang oras sa kanyang telepono at nakangiting nagpaliwanag sa lahat. Ang higit na nagpasaya sa kanila ngayon ay hindi ang pagkakaroon ng napakaraming natatanging panauhin, kundi ang katotohanang ibinabalik ng kanilang manugang si Nora. Oo, oo. Ang aking bayaw at ang aking kapatid na babae ay dapat na bumalik kaagad. Tumango si Mason bilang pagsang-ayon sa tabi nila. Karamihan sa mga bisita ay dumating na sa oras na ito, kaya't ang kanyang mga tauhan, sina Dennis at Jeremy, ay naghihintay sa labas habang siya ay pumasok.
Siyempre, ang pangunahing dahilan ay sumama si Edward kay Scarlett. Noon pa man ay nakatitig kay Scarlett ang lalaking ito, at sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon, kikiligin siya. Ang galing! Ngayon, ang pamilyang Mr. Lowe ay tunay na muling nagsama-sama. Congratulations, congratulations! Habang nagsasalita ang lahat, lahat sila ay nagpahayag ng kanilang pagbati at mabuting pagbati. Ang kanilang mga salita ay puno ng kagandahang asal at kabutihan. Gayunpaman, sa sandaling iyon. Boom! Isang malakas na pagsabog ang biglang umalangaw-ngaw. Ang buong pader sa direksyon ng South Gate ng Lowe Mansion ay bumukas pa. Isang malakas na alon ng enerhiya ang lumabas. Kasabay ng pag-iyak at hiyawan ng mga nasasakupan ni Mason, ilang mga pinagkakatiwalaang lalaki ng Mason, kabilang sina Dennis at Jeremy, ay pinalipad, nag-spray ng dugo mula sa kanilang mga bibig. Pagkalapag, nahiga sila roon, na tila walang anumang kakayahan sa pakikipaglaban. Lahat sila ay nakakuha ng angkop na mga diskarte sa paglilinang mula sa Ricardo, pati na rin ang masaganang mapagkukunan tulad ng Spirit Jade. Ang kanilang kasalukuyang lakas ay umabot na sa kalagitnaan hanggang sa huling yugto ng Apishia. Ang gayong lakas ay natural na ginawa silang mabigat sa kalunsuran. Gayunpaman, sa harap ng biglaang pagbabagong ito, tila wala silang magawa. Reunion. Kung ang pamilya ni Ricardo ay maaaring muling magsama-sama, bakit ang sa amin ay hindi? Sino ang gag-antay sa buhay ni Arlo? Paano magsasama-sama muli ang ating pamilya? Ngayon, sisirain ko si Ricardo at ang kanyang pamilya. Gusto kong matikman niya ang sakit ng pagkawalan ng mga mahal niya sa buhay. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang boses na puno ng matinding hinanakit. Boom! 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 Sa susunod na segundo, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa Lowe Mansion ng may napakagandang momentum. Ang ilan sa kanila ay may bitbit na kabaong sa kanilang mga balikat. Pagkapasok, itinapon nila ang mga kabaong sa looban, na nagdulot ng malakas na ingay na nagdulot ng takot sa puso ng mga nanunood. Nang makita ang grupong ito ng mga tao, makita ang mga kabaong na ito, ang mga ekspresyon ng lahat ay lubhang nagbago. Si Mason, na kanina lang naging matulungin kay Scarlett, ay galit na tumingin sa kanyang mga nasasakupan at mabilis na humakbang pasulong, na nakatayo sa harapan. Sino kayong mga tao? How dare you make trouble in the Lowe family? Sa pamamagitan ng mga mapagkukunan na tumagilid sa pabor ni Ricardo, naabot na ni Mason ang rurok ng huling yugto ng Apishia. Pasulong ngayon, natural na naglabas siya ng malakas na aura. Habang si Mason, na kanina pang umingiti at nangiinis sa kanya, ay nakatayo ng walang pag-aalinlangan sa harapan ng papalapit ang panganib, bahagyang nagbago ang mga mata ni Scarlett, at bahagyang nagbago ang tingin nito sa kanya. Sa sandaling ito, sumunod na malapit si Edward sa likuran at humakbang pasulong. Ang patriarka ng pamilya Graham, si Matthias, at ang dating patriarka, si Raul, kasama ang ilang makapangyarihang miyembro ng pamilya Graham, ay tumayo rin sa tabi ni Mason. Nagmamadali rin ang isang grupo ng mga bihasang miyembro ng pamilya Lowe at mga gwardya mula sa iba't ibang direksyon. Sino ka? Makinig kang mabuti sa akin, ako si Ollie Hernandez mula sa Nadang State. Anak ko Arlo. Si Ricardo ang naging sanhi ng pagkamatay ni Arlo. Ngayon, naparito ako para maningil ng utang. Kung sino man ang in-laws ni Ricardo, lumabas ka at mamatay. Ang iba sa inyo, magwala sa abot ng inyong makakaya. Kung hindi, mamamatay kayong lahat ngayon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nangunguna sa kabilang partido ay nagsalita sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ang kanyang tono ay nagdadala ng nakagigimbal na hinanakit na nagdulot ng panginginig sa mga gulugod ng mga tao. Matangkad siya at malakas ang aura. Nakasuot siya ng puting tela na kahawig ng kasuotan ng pagluluksa. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, ang aura ng isang late-stage na eksperto sa core formation ay agad na napuno ng hangin, na idiniin ng lahat mula sa pamilyang Lowe na naroroon. Kasabay nito, ang iba pang dosina o higit pang mga tao na dumating kasama niya ay naglabas ng iba't ibang antas ng aura, mula sa maagang yugto hanggang sa tuktok ng Apishia.
Ang kalaban ay mabigat. Para sa mga taong naruroon ngayon, ito ay maaaring ilarawan bilang isang napakalakas na puwersa. Kabanata 680 Ang anak ko lang ang makakapatay, walang makakapatay sa anak ko. Ang grupong pumasok sa tirahan ng pamilya Low na may dalang mga kabaong ay walang iba kundi ang pamilya Hernandez. Nanguna sa kanila ang ama ni Arlo na si Ollie. Bagamat dati nang pinayuhan ni Cameron ang pamilya Hernandez na huwag panagutin si Ricardo, kung isa sa alang-alang na siya ay napatay sa Clan Grand Competition habang nakikipagkompetensya, si Ollie, na nagdadalamati sa pagkawala ng kanyang anak, ay hindi kayang lunukan ang hinaing na ito. Walang araw na hindi niya hinanggad na patayin si Ricardo at ipaghiganti ang kanyang anak na si Arlo. Higit pa rito, hindi alam ni Ollie ang tunay na lakas ni Ricardo. Bagamat nasaksihan ni Arlo ang kapangyarihan ni Ricardo sa kanilang encuentro sa Goldheart Moon District, ang misyon na iyon ay inuri ng militar, at ang impormasyon ay hindi ibinahagi sa ibang miyembro ng pamilya Hernandez. Malabong makipag-ugnayan ang pamilyang Wood sa pamilyang Hernandez at ibunyag na si Ricardo ay may mabigat na eksperto na sumusuporta sa kanya, isang taong may kakayahang agad na pumatay sa mga nasa Golden Core Realm. Kaya't si Ollie, na puno ng galit at walang pag-aalinlangan, ay pumasok upang patayin silang lahat. Ang pamilyang Hernandez ay isa sa pinakamakapangyarihang ordinaryong pamilya ng ancient martial arts, at si Ollie, bilang pangalawang henerasyong eksperto, ay umabot sa huling yugto ng core formation. Ngayon, dumating siya na may determinasyon na sirain ang pamilya ni Ricardo, dahilan para maranasan nila ang sakit ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Nang marinig nila ang pangalan at background ng pamilya Hernandez, lalo na ang lakas ni Ollie, maging ang ekspresyon ni Matthias at Raul ay nagbago. Nagsuot sila ng mataimtim na tingin. Dapat pansinin na ang lakas ni Raul ay nasa kalagitnaan lamang ng core formation, at hindi lahat ay madaling mapapabuti ang kanilang lakas tulad ni Ricardo. Maraming cultivator ang nanatiling natigil sa Official Realm at hindi naabot ang core formation sa buong buhay nila. Ang pamilyang Graham, bilang isang ordinaryong pamilya ng ancient martial arts, ay natigil si Raul sa kalagitnaan ng yugto ng core formation sa loob ng mga dekada, kaya halos imposible para sa kanya na umunlad pa. Kamakailan lamang ay pumasok si Matthias sa maagang yugto ng core formation. Tulad ng para sa iba pang malalakas na miyembro ng pamilya Graham, sila ay nasa Official Realm lamang. Masasabing ang huling yugto ng core formation ay isang pag-iral na hindi kayang labanan ng sinuman sa kasalukuyan. Sa sandaling ito, ang dating masayang kapaligiran sa pamilya Low ay biglang nagbago. Nagpalitan ng tingin sina Emmanuel at Cara at nakita ang pagkalito at pagkaseryoso sa mga mata ng isa't isa. Sa sumunod na segundo, humakbang si Emmanuel at tinanong si Ollie sa malalim na boses, "Pinatay ng manugang ko ang anak mo. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan sa lahat ng ito? Ano ba talaga ang nangyari?" Hindi binanggit ni Ricardo kay Emmanuel ang Clan Grand Competition, kaya wala siyang alam sa mga pangyayari. "Ikaw ang biyena ni Ricardo. Magaling. Napakahusay. At itong matandang babae sa tabi mo ay dapat na biyena ni Ricardo, tama ba? Hindi mo na kailangang malaman ang nangyari. Maghanda ka na lang para mamatay. Kung ayaw mong masangkot ang iba, lumapit ka at mamatay." Napuno ng malupit at malamig ng ngiti ang mukha ni Ollie habang nagsasalita. "Kung manggahas kang sakta ng mga magulang ko, subukan mo." Malamig na nagsalita si Mason sa sandaling ito, handa nang lumaban hanggang kamatayan. Bagamat nakaramdam siya ng labis na kawalan ng kapangyarihan mula sa mabigat na aura na nagmumula sa kabilang panig, sa likuran niya ay nakatayo ang kanyang mga magulang, pati na rin ang mga kamag-anak at bisita mula sa pamilya. Kahit na ang ibig sabihin nito ay mamatay, lalaban siya hanggang kamatayan. "Ang mga magulang ko. Ikaw yata ang bayaw ni Ricardo, ang maldito na iyon. Magaling, napakagaling. Huwag kang mag-alala, sasamahan mo siya sa kalsada ngayon, hindi na kailangang magmadali." Nang marinig ito, ngumiti si Ollie ng malupit. Sa isang iglap, ang buong Low Mansion ay napuno ng isang pagpatay na layunin. Ang mga ordinaryong miyembro ng pamilya Low, kabilang ang mga bisita, ay likas na umatras. Kumalat ang takot sa buong Low Mansion.
Sa sandaling ito, bakas sa mukha ni Raul ang pagkaseryoso habang sinasabi niya, Mr. Hernandez, ako si Raul, ang patriarch ng pamilya Graham. Sa pagkakaalam ko, namatay ang anak mo noong Clan Grand Competition na ginanap ng Hotpede Sect, di ba? Ang Ancient Martial Arts Alliance ay matagal nang nagtatag ng mga panuntunan na ang Clan Grand Competition ay nagsasangkot ng kompetisyon at mga panganib, at walang sinuman ang pinapayagang ituloy ito pagkatapos. Sa pagpunta mo rito para maghiganti, hindi ka balabag sa mga patakaran. Nang marinig ito, nabaluktot ang ekspresyon ng mukha ni Ollie sa galit, at nang agat ang kanyang mga ngipin, na nagsasabing, kaya nandito rin ang basura ng pamilya Graham. Labag sa mga patakaran. Wala akong pakialam sa rules. Ang alam ko lang namatay ang anak ko. Kahit sino ang pumatay sa kanya, dapat nilang pagbayaran ang kanilang buhay, 10 ulit. Hindi ka ba natatakot na sanksyon ng Ancient Martial Arts Alliance ang pamilya Hernandez? Galit na tanong ni Raul. Ang patuloy na pagmamaliit ng pamilya Graham sa kabilang panig, at ang mapanghamak na saloobin ng makapangyarihang pamilyang Hernandez, ay naging sanhi ng hindi kapani-paniwalang pangit ng mukha ng patriarka. Nang may malamig na panunuya, sinabi ni Ollie, sanction. Hahaha. Let me tell you, umatras na ako sa pamilya Hernandez. Kung gusto ng Ancient Martial Arts Alliance na mag-sanction, pwede nila akong sanction mag-isa. Wala akong kawala ngayon, kaya ano ang dapat ikatakot? Hanggat kaya kung ipaghiganti si Arlo at mabayaran si Ricardo at ang kanyang pamilya, handa akong magbayad ng anumang halaga. Habang nagsasalita siya, ang kanyang tono ay napuno ng matinding kabaliwan at fanatismo. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak ay nagtulak kay Ollie sa punto kung saan hindi niya pinansin ang lahat. Upang makapaghiganti, kusang loob pa niyang iniwan ang pamilya Hernandez at pinatalsik sa angkan. Ang mga kasama niya ngayon ay mga pinagkakatiwalaang eksperto mula sa sarili niyang paksayon. Malamig na nakatitig kay Raul at Matthias, nagngangalit siya at sinabing, kung tama ang pagkakaalala ko, ginamit ng Maldita na Ricardo na iyon ang pangalan ng iyong pamilyang Graham para lumahok sa Clan Grand Competition. Ang pagkamatay ni Arlo ay may kaugnayan din sa iyong pamilya Graham. Perpekto, parehong narito ngayon ang patriarch at ang matandang patriarch ng pamilyang Graham. Ako na ang bahala sa inyong lahat at papauwiin ko kayo ng magkasama. Hernandez, huwag kang masyadong mayabang at hindi makatwiran. Sa bawat Clan Grand Competition, may mga nasawi sa mga kabataang miyembro ng bawat pamilya. Kung ang lahat ay maghihiganti pagkatapos tulad mo, anong uri ng kaayusan iyon? At saka, sa pagkakaalam ko, si Arlo ang nagpuntirya kay Ricardo sa buong Clan Grand Competition, gusto pa siyang patayin. Kaya naman sa huli ay nagdala siya ng kapahamakan sa kanyang sarili. Sino ang masisisi mo kundi ang sarili mo? Huwag mong itulak masyado. Mariing sigaw ni Matthias. Tama na ang usapan. Kahit si Ricardo ang pinuntirya ni Arlo, ano? Si Arlo lang ang kayang pumatay ng iba, pero hindi kayang patayin ng iba ang anak ko. Ako ay talagang mayabang at hindi makatwiran, itulak ito ng labis. Ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Habang nagsasalita siya, naging mabangis ang ekspresyon ni Ollie na parang na-provoke. Ang kanyang mga salita ay puno ng isang nangingibabaw, mayabang, nakakabaliw, at may hinanakit na tono. Atake, patayin. Kasabay nito, nagpakawala siya ng malamig na sigaw at sumugod, tulad ng isang mapaghiganti na multo. Sa likuran niya, ang iba pang dosina o higit pang mga eksperto mula sa pamilya Hernandez ay sumunod na malapit sa likuran. Bawat isa sa kanila ay naglabas ng nakakapanghinayang hangarin na pumatay.